Ang pinakamasakit na pagnanakaw ay hindi pera, kundi ang 15 taong sakripisyo. Mas kailangan ko ng babaeng pwedeng ipagmalaki, hindi isang matandang katulong. Ang malupit na iginiit ng lalaking pinag-alayan niya ng buhay. Imbes na magmakaawa sa asawa at sa kabit nitong ganid, ngumiti si Malen. Pinunasan niya ang luha, tumayo ng tuwid at tahimik na inangkin muli ang sarili. Paano niya dudurugin ang mga traidor ng walang kamalay-malay? Sayang lang ang pwesto ko bilang CEO. Kung ang isasama ko sa mga gala dinner ay isang babaeng amoy bawang at paboritong magsuot ng kupas na duster. Ma, I need someone like Chloe to represent my success. Nakakaya na si Melen. She looks like my maid, hindi asawa. Tama iyan, anak. Hayaan mo na si Malen dito sa bahay. Total, iyan lang naman ang silbi ng babaeng yan, ang maglaba at magluto. Mabuti pa si Chloe, edukada at may ganda. Bagay sa apelyido natin. Siguraduhin mo lang na hindi malalaman ng asawa mo ang tungkol sa Palawan bukas. Ang mga salitang iyon na nagmumula sa kabilang silid ay tila mga nagbabagang uling na ibinuhos ng direkta sa dibdib ni Maria Elena. Habang patuloy ang tawanan ng kanyang asawang si Carlos at ng kanyang biyenan na si Doña Carmen, nakatayo lamang si Malen sa loob ng mainit na kwarto. Hawak niya ang plansa, maingat na pinapakinis ang gusot sa paboritong mamahaling polo ni Carlos na gagamitin nito para sa sinasabi nitong mahalagang business trip bukas. Ang araw ng bukas ay ang kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal. Wala ni isang patak ng luha ang lumabas mula sa mga mata ni Malen. Tanging ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan at ang panginginig ng kanyang mga tuhod ang nagpatunay na siya ay humihinga pa. Sa sobrang pagkabigla ng kanyang diwa, hindi niya namalaya na nanatili ang mainit na bakal sa ibabaw ng puting tela. Isang masangsang na amoy ng nasusunog na sinulid ang pumuno sa hangin. Nang mapansin niya ito, dahan-dahan niyang inangat ang plansa. May malaking itim na mantsa ng pagkasunog sa gitna ng polo. Sa halip na umiyak o sumigaw, maingat na itiniklop ni Malen ang nasirang damit at ipinatong sa gilid. Kahit nadurog na ang kanyang puso, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw pa rin, ayon sa nakasanayang pagiging sunod-sunuran. Lumapit siya sa aparador upang ihanda ang kulay abong Amerikana ni Carlos. Ugali na niyang kapain ang mga bulsa nito upang siguraduhing walang maiiwang mahahalagang papel bago ipa-dry clean. Ngunit nang pumasok ang kanyang magaspang at kalyadong mga daliri sa loob ng bulsa, may nakapa siyang isang matigas na sobre. Kinuha niya ito at binuksan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwarto. 2 tiket sa eroplano, business class, patungong Palawan. Nakatakdang umalis kinabukasan ng umaga. Nakasulat sa unang linya ang pangalan ni Carlos Santos at sa ikalawang linya, isang pangalan na tuluyang bumasag sa huling hibla ng kanyang pag-asa, Chloe Bernardo. Sa likod ng mga tiket ay may nakaipit pang isang maliit na resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas. Isang kwintas na gawa sa diamante, 350,000 piso. Binayaran ng buo gamit ang credit card. Tinitigan ni Malen ang papel hanggang sa manlabo ang kanyang paningin. 350,000. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng aparador. Nakita niya ang isang babaeng may malalalim na mata, walang kulay ang labi, at suot ang isang sando na binili lamang sa palengke sa halagang 50 piso. Nakita niya ang kanyang mga kamay na nagkasugat-sugat sa paggawa ng mga kakanin at pagbebenta ng kung ano-ano noong mga panahong nalubog sa utang si Carlos. Ibinenta niya ang kahuli-hulihang kapirasong lupa na pamana ng kanyang mga magulang upang itayo ang kumpanya ng kanyang asawa. At ngayon, ang halaga ng kanyang sakripisyo ay nakasuot sa leeg ng isang babaeng tinawag nilang mas nararapat. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang mga kagamitan sa loob ng kanilang kwarto, ang malaking kama, ang mamahaling aircon,
Ang lahat ng ito ay biglang naging mapanukso. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang pamamahay. May isang napakabigat na katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Kung kayang gumastos ni Carlos ng 100,000 para sa ibang babae nang hindi niya napapansin, saan galing ang pera? Mabilis ngunit tahimik na naglakad si Malen patungo sa study table ni Carlos. Binuksan niya ang naiwang laptop at nanginginig na inilagay ang password ng kanilang joint bank account. Ito ang pondo na inilaan niya mula sa kanyang dugo at pawis, ang perang inipon niya para sana sa pagpapatayo ng sarili nilang bahay at pambayad sa kanyang paparating na operasyon sa bukol sa matris, isang sakit na inilihim niya kay Carlos upang hindi ito mag-alala. Umikot ang maliit na bilog sa screen ng laptop. Naghihintay. Huminto ang paghinga ni Malen nang lumabas ang mga numero. Balanse, 2,500 piso. Wala na ang 5 milyong pisong ipinagkatiwala niya. Ang pondo ay dahan-dahang inilipat sa isang account na hindi niya kilala sa loob ng 6 na buwan. Nawala ang lahat ng kanyang pera, ang kanyang kabataan, at ang kanyang dignidad. Pinagnakawan siya ng harapan ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Napahawak si Malen sa gilid ng mesa nang maramdaman niya ang pagkawala ng lakas ng kanyang mga binti. Tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang Maria Elena na laging nagpaparaya at nagtitiis ay tuluyan ng namatay sa loob ng madilim na kwartong yon. Ang pumalit sa kanya ay isang babaeng malamig pa sa yelo. Walang nararamdaman kundi ang nakapapasong uhaw para sa katarungan. Isinara niya ang laptop at tiningnan ang mga nakakalat na tiket at resibo sa ibabaw ng mesa. Kung kinuha nila ang lahat sa kanya, ano pa ang natitirang dahilan upang maging mabait? Madilim pa ang kalangitan nang tahimik na lumabas ng bahay si Malen. Sa loob ng kanyang nanginginig na palad ay ang kahuli-hulihang pamana ng kanyang yumaong ina, isang lumang singsing na ginto. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa isang bukas na sanglaan sa kanto, pinigilan niyang lumingon pabalik sa malaking bahay na ipinundar ng kanyang dugo at pawis. Ipinagpalit niya ang alaala ng kanyang ina para sa isang pirasong papel, isang economy ticket na magdadala sa kanya sa parehong biyahe ng mga traidor. Hindi na niya inisip ang halaga ng isinangla. Para sa kanya, ito ang tanging paraan upang harapin ang katotohanang matagal nang itinatago sa kanya. Ang malamig na hangin sa loob ng eroplano ay tila yumayakap sa nanigas na puso ni Malen. Nakaupo siya sa pinakadulo ng economy class, masikip, madilim, at malayo sa ginhawa. Ngunit mula sa kanyang pwesto, kapag bahagyang nakahawi ang kurtina na naghihiwalay sa mga pasahero, tanaw na tanaw niya ang malinaw na dibisyon ng uri at katapatan. Sa business class, nakaupo si Carlos kasama ang babaeng pumitik ng kanyang kaligayahan, si Chloe. Nakikita niya kung paano haplusin ng babae ang braso ng kanyang asawa, kung paano ito humilig sa balikat nito na parang isang maamong alaga. Umiinom sila ng mamahaling champagne mula sa matataas na baso, nagtatawanan, walang kamalay-malay na ang babaeng nagpondo ng kanilang karangyaan at nagdusa upang marating nila ang estadong iyon ay nasa iisang sasakyan lamang, nakatingin at sumusukat sa kanilang mga kasalanan. Bawat halakhak na nakikita niya mula sa malayo ay tila punyal na unti-unting ibinabaon sa kanyang lalamunan. Ngunit pinigil niya ang sarili. Nang mamatay ang ilaw na nag-uutos na magsuot ng seatbelt, tahimik na tumayo si Malen. Pumasok siya sa maliit na banyo ng eroplano. Isinara niya ang pinto at tinitigan ang kanyang sarili sa maliit na salamin. Nakita niya ang maputlang mukha, ang mga matang pagod na sa pag-iyak noong nakaraang gabi, at ang manipis na duster na pinatunggan lamang ng lumang jacket. Kinuha niya ang isang murang pulang lipstick mula sa kanyang luma at punit na pitaka. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang ipinapahid ito
sa kanyang maputlang labi. Pinagmasdan niya ang kulay na nagbigay ng kaunting buhay sa kanyang mukha. Ito ang araw ng kanyang ika-15 anibersaryo. Kahit pa dinurog nila ang kanyang pagkatao at ninakaw ang kanyang kinabukasan, hindi siya haharap sa kanyang asawa bilang isang talunan. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang buhok at itinago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang jacket. Lumabas siya ng banyo at mabagal na naglakad patungo sa unahan. Bawat hakbang pabagtas sa makipot na pasilyo ng eroplano ay tila pagbaon ng patalim sa kanyang sariling dibdib, ngunit hindi siya huminto. Nalampasan niya ang mga natutulog na pasahero. Nakarating siya sa mismong gilid ng upuan ni na Carlos. Nakapikit ang lalaki, mukhang payapa at kontento, habang hinahagod ni Chloe ang dibdib nito. Walang salitang lumabas sa bibig ni Malen. Hindi siya gumawa ng anumang ingay upang makuha ang atensyon nila. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang puting sobre. Ibinaba niya ito ng buong pag-iingat sa mismong tray table ng kanyang asawa. Sa ibabaw ng sobre ay nakasulat ang mga katagang Happy 15th Anniversary. Sa ilalim ng card ay ang nakatuping kopya ng resibo ng diamanteng binili nito mula sa naubos nilang ipon para sa sakit niya. Ang magaan na paglapat ng papel sa mesa ay sapat na upang magpadilat kay Carlos. Inis siyang tumingin sa naglapag nito, marahil inakalang isa itong flight attendant na nang istorbo sa kanyang pahinga. Ngunit nang mag-angat siya ng paningin, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanigas ang buong katawan ni Carlos. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha nang makita niya ang kanyang asawang nakatayo roon. Nakatingin lamang si Malen sa kanya. Suot ang paboritong kupas na damit ngunit may matapang na pulang labi. Tiningnan ni Carlos ang sobre sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang resibo. Pagkatapos ay napasulyap siya kay Chloe na abala sa pagkuha ng litrato sa sarili. Walang alam sa namumuong bagyo. Muling bumalik ang nanlalaking mga mata ni Carlos kay Malen, bakas ang matinding kilabot at pagkalito. Inasahan niyang sisigaw ang kanyang asawa. Inasahan niyang sasabunutan nito si Chloe na magkakaroon ng malaking iskandalo na magpapahiya sa kanila sa harap ng maraming tao. Handa na sana siyang gumawa ng palusot o kaya ay magalit upang pagtakpan ng sariling kasalanan. Subalit hindi sumigaw si Malen. Wala siyang ibinatong masasakit na salita. Sa halip, binigyan niya ang lalaki ng isang malamig, patay, at nakapangingilabot ng ngangiti. Isang ngangiting tumagos sa kaluluwa ni Carlos at nagsasabing alam niya ang lahat at tapos na ang panahon ng kanyang pagiging bulag. Pagkatapos ng ngiting iyon, dahan-dahan at mahinahong tumalikod si Malen at naglakad pabalik sa likuran ng eroplano. Para bang nawalan ng hangin sa baga si Carlos, mabilis niyang tinanggal ang kamay ni Chloe na nakapulupot sa kanyang braso at patalon-talong tumayo. Binaliwala niya ang pagrereklamo ng kabit at sinundan ng kanyang asawa patungo sa dulo ng eroplano malapit sa kusina. Naabutan niya si Malen na nakatayo lamang, tahimik na nakatingin sa maliit na bintana. Hinawakan ni Carlos ang braso ng asawa, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri at ang kaba sa kanyang dibdib. Nagmamakaawa ang kanyang mga mata habang sinusubukang magpaliwanag kahit walang buong salitang lumalabas sa kanyang bibig kundi ang pagtawag sa pangalan nito. Hinarap siya ni Malen. Ibinaba ng babae ang kanyang paningin upang tiningnan ang kamay nitong nakahawak sa kanyang braso. Ang parehong kamay na yumakap at gumastos ng 100,000 para sa ibang babae. Walang emosyong binawi ni Malen ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak nito. Lumapit siya, inilapit ang kanyang mukha at bumulong sa tainga ng lalaking minsang naging mundo niya. I-enjoy mo ang huling biyahe mo, Carlos. 3 araw ang orihinal na tagal ng bakasyon ni Carlos sa Palawan kasama si Chloe. Ngunit umuwi siya pagkalipas lamang ng 18 oras. Pumasok siya sa malaking pintuan ng kanilang bahay na balisa, namumutla, at handang salubungin ang pagwawala ng kanyang asawa.
Inasahan niyang liliparin ng mga florera ang kanyang mukha. Inasahan niyang makikita ang mga nakaimpaking maleta ni Malen sa sala at maririnig ang nakabibinging sigawan at pagmumura. Ngunit sinalubong siya ng isang nakapangingilabot na kapayapaan. Mula sa kusina, naamoy niya ang paborito niyang sinigang na baboy. Dahan-dahan siyang naglakad patungo roon at nakita niya si Malen, nakatalikod, tahimik na naghihiwa ng mga gulay. Walang bakas ng luha, walang gulo sa kanyang buhok. Suot nito ang paborito nitong lumang apron. Lumingon si Malen at binigyan siya ng isang maamo at nag-aalagang ngiti. Ang aga mo yatang umuwi, Carlos. Akala ko ba ay 3 araw ang business trip mo sa probinsya? Nanigas ang panga ni Carlos. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang asawa, naghahanap ng bakas ng galit, ngunit wala siyang nakita, kundi purong inosensya. Pautal-utal siyang sumagot, hindi malaman kung paano aaminin ang kasalanan. Malen, hindi ba nagkita tayo sa eroplano kahapon? Yung sobre, yung resibo? Kumunot ang noo ni Malen, tila nagtataka. Anong eroplano ang sinasabi mo, Carlos? Nandito lang ako sa bahay buong maghapon kahapon. Baka naman sa sobrang pagod mo sa trabaho ay kung ano-ano na ang nakikita mo. Umupo ka na at ipaghahain kita. Kailangan mo ng pahinga. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa gulugod ni Carlos. Nababaliw na ba siya? Imposibleng panaginip lang ang malamig na ngiti ni Malen sa loob ng biyaheng iyon. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawang masuyong naglalagay ng mainit na sabaw sa kanyang mangkok, nagsimula siyang pagdudahan ng kanyang sariling isip. Hindi niya alam na sa likod ng malaanghel na mukha ni Malen ay isang matalim na patalim na naghihintay ng tamang oras para sumaksak. Ito ang laro ng pagpapanggap at handa si Malen na maging pinakamagaling na manlalaro. Hindi pa man nakakasubo, si Carlos ay bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Doña Carmen, ang biyenan niyang walang ibang ginawa, kundi ang hanapan siya ng butas. Nakataas ang kilay ng matanda. Suot ang kanyang mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Padabog na naupo ang matanda sa kabisera ng mesa at tinikman ang inihandang sabaw ni Malen. Agad nitong ibinagsak ang kutsara sa pinggan, lumikha ng isang matalim na ingay na bumasag sa katahimikan ng kusina. Diyos ko, Maria Elena, 15 taon na kayong kasal ng anak ko, pero ang timpla mo ay pang-squatter pa rin. Napakatabang. Paano ipagmamalaki ni Carlos ang bahay na ito kung magdadala siya ng mga importanteng bisita at ganito ang ipapakain mo? Sayang lang ang pinambibili ng mga rekado. Sa halip na ipagtanggol ang sarili, yumuko lamang si Malen at magalang na sumagot. Pasensya na po, ma. Bibilisan ko na lang po ang pagkatuto sa susunod. Tiningnan ni Carlos ang asawa. Kung noon ay naiinis siya kapag hindi lumalaban si Malen, ngayon ay natatakot siya sa sobrang pagpapakumbaba nito. May kung anong mali, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Pagsapit ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Carlos dahil sa matinding pagod at pagkalito, tahimik na bumangon si Malen mula sa kanilang kama. Nagtungo siya sa laundry area, dala ang mga damit na ginamit ng asawa. Habang inilalabas niya ang polo mula sa basket, isang matapang at matamis na amoy ng dayuhang pabango ang sumampals sa kanyang pang-amoy. Pabango iyon ni Chloe. Kumapit ang halimuyak ng kabit sa bawat hibla ng tela. Walang pagdadalawang isip na kumuha si Malen ng isang bareta ng sabon at kinuskos ang damit. Bumaon ang magaspang na sabon sa kanyang mga kalyadong palad. Kinuskos niya ito ng kinuskos. Hindi siya umiiyak. Wala nang luhang natira para sa lalaking ito. Ang bawat diin ng kanyang mga kamay ay hindi nagmumula sa selos, kundi sa matinding pandidiri na kailangan niyang alisin ang dumi sa kanyang pamamahay bago niya tuluyang sunugin ang lahat. Kinabukasan ng madaling araw, bago pa man sumikat ang araw, patagong pumasok si Malen sa pribadong opisina ni Carlos sa loob ng kanilang bahay. Gamit ang isang maliit na flashlight, hinalungkat niya ang mga nakakandadong drawer sa ibaba ng mesa.
Kabisado niya ang mga galaw ng kanyang asawa, kaya't hindi naging mahirap sa kanya ang paghahanap sa itinatagong susi sa ilalim ng makapal na libro. Nang mabuksan niya ang drawer, bumungad sa kanya ang isang makapal at pulang folder na may nakasulat na Project C. Inakala niyang patungkol ito kay Chloe, ngunit nang buklatin niya ang mga pahina, isang mas malagim na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Hindi lamang inubos ni Carlos ang kanilang pera sa bangko. Sa ilalim ng mga dokumento ay ang orihinal na titulo ng kanilang bahay, ang bahay na ipinangalan sa kanya at pinundar ng kanyang naibentang lupa. Nakasangla ang titulo sa halagang 10 milyong piso. At ang dahilan, may nakalakip na mga promissory note at banta mula sa isang kilalang casino operator. Ang utang ay hindi kay Carlos, kundi kay Doña Carmen. Ibinenta ng asawa niya ang tanging bubong na nagpoprotekta sa kanya upang pagtakpan ang bisyo at luho ng sarili nitong ina. Napakuyom ang mga palad ni Malen. Ang puot na naramdaman niya ay tila nagbabagang apoy na lumalamon sa kanyang pagkatao. Hindi lang siya pinagtaksilan sa pag-ibig. Ibinenta nila ang kanyang kaligtasan at kinabukasan upang magbuhay reyna. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at kinuhanan ng malinaw na litrato ang bawat pahina ng dokumento. Kailangan niya ng katibayan. Ibabalik niya ang apoy na sinimulan nila at titiyakin niyang sila mismo ang masusunog. Nang matapos niyang maibalik ang folder sa tamang pwesto at maisara ang drawer, biglang umilaw at nag-vibrate nang tahimik ang screen ng kanyang telepono sa loob ng madilim na kwarto. Isang mensahe ang dumating mula sa isang pamilyar na pangalan na matagal na niyang hindi nakakausap. Ito ay mula kay Attorney Gabriel, ang matapang na abogadong minsan nang nagtanggol sa pamilya nila noon. Binasa niya ang maikling mensahe sa screen. Nakuha ko na ang mga impormasyong hinihingi mo tungkol sa kumpanya ni Carlos Malen. Handa na ang lahat. Kailan mo gustong simulan ang laban? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Malen habang pinagmamasdan niya ang liwanag na nanggagaling sa mensahe. Habang unti-unting ginagapang ni Malen ang katotohanan sa likod ng mga pekeng dokumento, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang magarbong drama ang nagaganap. Sa loob ng isang mamahaling coffee shop, nakaupo si Chloe, nakahalukip-kip at nakatingin sa labas ng salamin, nagkukunwaring umiiyak. Nakaupo sa kanyang harapan si Carlos, tila isang maamong asong pilit inaamo ang kanyang galit na amo. Hindi ko na kaya, Carlos, ang maarteng reklamo ni Chloe na may kasama pang pagpunas ng kunwaring luha. Puro ka na lang pangako. Nakakahiya na ako sa mga kaibigan ko. Kailangan ko nang bumukod sa apartment na inuupahan ko. Nakaka-stress ang mga kapitbahay. Kung totoong mahal mo ako, bibilhan mo ako ng sariling kondo sa BGC. Ano ako? Pampalipas oras lang habang umuuwi ka sa mukhang katulong mong asawa. Pilit na hinawakan ni Carlos ang kamay ni Chloe. Ang mga mata nito'y nagmamakaawa. Babe, intindihin mo naman ako. Nangako ako. 'Di ba? Hayaan mo, aayusin ko ang pagkuha ng pondo mula sa kumpanya. Bukas na bukas din. Huwag ka na magalit. Bibilhan kita ng pinakamagandang unit doon. Kinabukasan, maagang dumating si Carlos sa kanyang tanggapan. Tiwala na madaling makuha ang malaking halaga. Ngunit nang iharap niya ang request slip sa finance manager, bumalik ito sa kanya ng may malamig na sagot. Sir, hindi po natin pwedeng ilabas ang ganitong kalaking pondo para sa isang personal real estate investment nang walang pirma ni Madam Maria Elena. Bilang silent co-founder at primary holder ng ating mga main account, kailangan po ng basbas niya para sa anumang transaksyon na lalampas sa 2 milyon. Nanigas ang mukha ni Carlos sa matinding inis. 15 taon siyang naging hari. Ngunit ngayon, ang huling salita ay nasa kamay pa rin ng babaeng kanyang niloloko. Ngunit alam niya na mabilis mauto si Malen. Kailangan lang niya itong lambingin at palabasin na para ito sa ikabubuti ng kanilang kinabukasan. Nang gabing iyon,
Sinalubong niya si Malen ng isang mahigpit na yakap at isang supot ng mga paborito nitong prutas mula sa pamilihan. Nakangiti itong lumapit sa asawa. Malen, honey, may kailangan lang akong ipapirma sa iyo. Routine document lang ito. May malaking proyekto kasi kaming papasukan na siguradong dodoble sa kita ng kumpanya natin. Para sa future natin ito, baka pwede mong tingnan at pirmahan na ngayon? Kinuha ni Malen ang manipis na folder mula sa kamay ni Carlos. Tinitigan niya ang lalaki. Ang pananalita nito ay napakatamis, napakasinungaling. Kung noon ay siguradong maniniwala agad siya, ngayon, ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila lason na nararamdaman niyang dumadaloy. Sige Carlos, babasahin ko muna sa kwarto habang inaayos ko ang mga labahin. Ang mahinahong sagot ni Malen, pinanatili ang blangkong emosyon sa kanyang mukha. Pagpasok niya sa kanilang silid, mabilis niyang binuklat ang folder. Nakasaad doon ang paglipat ng 5 milyong piso para sa pagbili ng isang luxury condominium unit na ipapangalan kay Chloe Bernardo. Isang matalim na ngiti ang umukit sa labi ni Malen. Gusto ng kabit ng sariling palasyo gamit ang kanyang pera. Ibibigay niya ito, ngunit sa kanyang sariling kondisyon. Kinuha ni Malen mula sa kanyang itinatagong portfolio ang isang pahina na naihanda na ni Attorney Gabriel. Pareho ang font, pareho ang format. Palihim niyang pinalitan ang ikalawang pahina ng orihinal na kontrata bago inilagay ang kanyang mahusay na pirma sa ibaba. Ang pinalitang pahina ay hindi na naglalaman ng pangalan ni Chloe bilang may-ari. Sa halip, ginawa nitong collateral ang nasabing condo unit at ibinabalik ang buong pagmamay-ari nito kay Maria Elena Santos habang ang obligasyong magbayad ng natitirang utang ay ibinabagsak ng buo sa personal na pangalan ni Carlos. Kung hindi ito mababayaran ni Carlos, kukumpiskahin ng bangko ang property, ngunit hindi maaapektuhan ang malinis na pondo ni Malen. Lumabas siya ng kwarto at nakangiting ibinigay pabalik ang folder kay Carlos. Nakapirma na ako, Carlos. Sana maging maganda ang takbo ng proyekto na yan. Tuwang-tuwa si Carlos na tinanggap ang mga dokumento. Hindi man lang nag-abalang silipin ang mga pahinang binago ng kanyang asawa. Habang papalabas ng pinto si Carlos, mahigpit siyang niyakap nito. Nagpapasalamat sa kanyang pagiging suportadong misis. Hinagod ni Malen ang likod ng kanyang asawa. Tila isang nakapangingilabot na eksena, ang mga mata ni Malen ay nanatiling blangko at walang anumang pagmamahal habang nakatingin sa kawalan. Tila isa siyang mangangaso na pinalalakas ang loob ng kanyang biktima bago niya ito tuluyang pugutan ng ulo. Pagkalipas ng ilang araw, masayang ipinagdiwang ni na Carlos at Chloe ang pagiging may-ari ng bagong unit. Nag-post si Chloe sa kanyang social media account ng isang malinaw na larawan. Hawak niya ang isang makintab na susi habang nakahilig sa mamahaling pintuan ng kondo. May caption na, "Finally, my own sanctuary provided by the best man ever. Hard work pays off." Sa loob ng kanyang tahimik na opisina, habang nagkakape, nakita ni Malen ang post na yon. Ngumiti siya. Kinuha niya mula sa isang brown envelope ang orihinal na titulo ng nasabing condominium unit. Nakapangalan ito sa iisang babae lamang, Maria Elena Santos. Tiningnan ni Malen ang kintab ng orihinal na titulo na mas matalim pa kaysa sa susi na pinagmamalaki ng kabit sa internet. Hindi nagtagal. Isang abiso mula sa bangko ang pumasok sa kanyang email. Nagpapatunay na ang pag-aproba sa binagong dokumento ay naging ganap na tagumpay. Unti-unti nang humihigpit ang lubid sa leeg ng mga nagtaksil sa kanya. Ang matigas na paglapat ng mamahaling sapatos ni Doña Carmen sa makintab na sahig ng sala ay tila nag-aanunsyo ng isa na namang mapait na umaga. Dumiretso ang matanda sa kusina kung saan tahimik na nagliligpit si Malen. Nakataas ang kilay ng biyenan. Baka sa mukha ang labis na pagmamataas at pagkairita sa simpleng presensya ng kanyang manugang. Maria Elena,
Kailangan ko ng 500,000 piso ngayon din. Ang walang paligoy-ligoy na utos ni Doña Carmen, hindi man lang nag-abala na batiin ang asawa ng kanyang anak. May malaking charity gala kaming mga matrona sa club mamayang gabi. Hindi pwedeng luma ang alahas na isusuot ko. Nakakahiya sa mga donya. I-transfer mo na agad sa account ko bago pa mag-lunch. Huminto si Malen sa pagpupunas ng mesa. Sa loob-loob niya, alam niyang ang sinasabing charity gala ay walang iba kundi isang malaking sugalan ng mahjong kung saan palaging natatalo ang matanda. Dati, magkukumahogag siyang tumawag sa bangko upang pagbigyan ng luho ng biyenan. Natatakot na masumbatan ng walang utang na loob. Ngunit ngayon, isang palihim at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya humarap. Suot ang maskara ng isang kaawa-awang biktima. "Pasensya na po, ma." Ang malungkot at nanginginig na tinig ni Malen. Ibinaba niya ang basahan at tumingin sa sahig, nagkukunwaring takot. "Sinubukan ko po sanang mag-withdraw kahapon para sa pambili ng gamot ko, pero sinabihan ako ng manager ng bangko na naka-freeze daw po ang lahat ng joint accounts namin ni Carlos." Kumunot ang noo ni Doña Carmen, biglang nawala ang postura. "Anong naka-freeze? Imposible. Napakalaki ng kinikita ng kumpanya ng anak ko. Saan napunta ang pera?" Umiling si Malen at pinilit magpalaglag ng isang patak ng luha. "Hindi ko po alam, Mama. Ang sabi lang po ni Carlos, inilipat daw po niya ang malaking pondo para sa isang babae. May binili daw po siyang mamahaling kondo sa BGC para sa isang nagngangalang Chloe. Akala ko po ay alam ninyo dahil palagi naman kayong nag-uusap ni Carlos tungkol sa mga desisyon niya." Tila pinagbagsakan ng langit at lupa ang mukha ng matanda. Hindi ang pagtataksil ng anak ang ikinagalit niya, kundi ang katotohanang ang perang dapat sana ay pambayad sa kanyang mga patagong utang sa sugal ay inubos para sa isang hamak na kabit. Namula ang buong mukha ni Doña Carmen sa matinding poot. Iniwan niya si Malen sa kusina at nag-uutos na tawagan si Carlos upang umuwi ng maaga. Pagsapit ng hapon, padabog na pumasok si Carlos sa bahay. Salubong ang kanyang kilay, pagod mula sa mga problema sa kumpanya na unti-unting lumalabas dahil sa mga pinirmahan niyang patagong dokumento ni Malen. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, hinarang siya ng kanyang ina sa gitna ng sala. "Totoo ba, Carlos?" Ang matinis at nanggagalaiting sigaw ni Doña Carmen. "Totoo bang inubos mo ang pera sa bangko para ibili ng palasyo ang malanding babae na yon? Paano na ang mga pangangailangan ko? Paano ang reputasyon ko sa mga kaibigan ko kung wala akong maipakita sa kanila?" Gulat na gulat si Carlos. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap si Malen, ngunit wala ang asawa. "Ma, hinaan mo ang boses mo. Baka marinig tayo ni Malen. At saan mo naman nakuha ang balitang iyan?" "Pera ko yon. Pera ng kumpanya ko. Kaya may karapatan akong gastusin kung saan ko gusto." Isang malakas at nakakapasong sampal ang dumapo sa pisngi ni Carlos. Binasag nito ang katahimikan ng malaking bahay. "Pera mo? Utang na loob, Carlos. Alam nating pareho na galing sa asawa mo ang puhunan ng kumpanyang yan. At ngayon, nilulustay mo para sa isang walang kwentang kabit habang ang sarili mong ina ay naghihirap at hinahabol ng mga pinagkautangan." Sa hindi kalayuan, sa likod ng malaking haligi malapit sa hapagkainan, nakatayo si Malen. Sa ibabaw ng mesa ay may nakapatong na isang telepono. Umiilaw ang maliit na pulang tuldok sa screen nito. Tahimik na inire-record ang bawat salitang binibitawan ng mag-ina. Habang patuloy na nagsisigawan at nagmumurahan ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay, mahinahong hinawakan ni Malen ang hawakan ng porselanang pitsel. Dahan-dahan niyang isinalin ang mainit na tsa sa isang pino at malinis na tasa. Ang singaw ng mainit na inumin ay tila sumasayaw sa hangin. Ninanamnam niya ang bawat lagok ng tsa, kasing sarap ng panonood sa unti-unting pagkawasak ng relasyon ng mga traidor mula sa loob.
Hayaan niyang magpatayan ang mga ahas sa sarili nilang lason. Sa gitna ng pagwawala ng kanyang ina, tuluyan nang nawalan ng kontrol si Carlos. Sa matinding galit at pagdepensa sa kanyang kaakuhan, sumigaw siya ng buong lakas. Oo, inubos ko ang pondo ng kumpanya para kay Chloe dahil siya lang ang nagpaparamdam sa akin na isa akong tunay na lalaki at wala kang magagawa dahil ako ang batas sa bahay na ito. Napangiti si Malen. Nakuha na niya ang eksaktong pag-amin na kailangan ng kanyang abogado. Pinindot niya ang pindutan upang tapusin ang pag-record. Ang unang yugto ng pagpapabagsak ay ganap ng matagumpay. Ngunit ang galit ni Doña Carmen ay hindi natapos sa pag-aaway na iyon. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang pulong si Carlos sa opisina ng kanyang kumpanya, isang kaguluhan ang naganap sa lobby sa ibaba. 3 lalaking may malalaking pangangatawan, balot ng maiitim na jacket, at may mga nakakatakot na tattoo sa leeg, ang pumasok ng walang pakundangan. Tila sila mga miyembro ng isang mapanganib na sindikato. Tinulak nila ang gwardiya at walang awang inihampas ang kanilang magagaspang na kamay sa salamin ng reception desk. Nasaan si Doña Carmen Santos? Ang nakakakilabot na sigaw ng pinuno ng grupo na umalingaw-ngaw sa buong palapag. Sabihin niyo sa matandang yon, kapag hindi siya nagbayad ng 15 milyones na utang niya sa kasino bukas, ang kumpanyang ito at ang buhay ng anak niya ang magiging kabayaran. Sa itaas ng gusali, napatayo si Carlos nang marinig ang balita mula sa kanyang sekretarya. Nanlamig ang buong katawan niya. Sa kanyang pag-aakala na siya ang may kontrol sa lahat, hindi niya inasahan na ang sarili niyang ina ang maghuhukay ng pinakamalalim na libingan para sa kanila. Ang malakas at nakakapasong kalabog sa pintuan ng kanyang opisina ang naging hudyat na wala na siyang kawala. Ang malamig at mabangong hangin sa loob ng isang mamahaling butik ay tila paraiso para kay Chloe. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin, suot ang isang pares ng sapatos na nagkakahalaga ng higit sa 50,000 piso. Habang may hawak na isang tanyag na designer bag, nakangiti siyang humarap kay Carlos, nagpapakyut at umaarteng parang isang prinsesang hindi sanay sa hirap. Babe, I really want these. Bagay na bagay ito sa akin kapag lumipat na tayo sa bagong kondo ko. 'Di ba? Ang malambing ngunit mapilit na boses ni Chloe. Pinilit ni Carlos na ngumiti at tumango. Kahit pa ang isip niya ay magulo pa rin sa natanggap na banta mula sa mga sindikatong naghahanap sa kanyang ina. Upang pagtakpan ang kanyang kaba at mapanatili ang imaheng mayaman sa paningin ng kabit, buong pagmamalaking inilabas niya ang kanyang platinum credit card. Ibinigay niya ito sa kahera ng may kayabangan. Tahimik na ipinasok ng kahera ang makinang na card sa maliit na makina. Naghintay sila ng ilang sandali. Walang anumang ingay, ngunit isang maliit na pulang mensahe ang lumabas sa screen ng makina. Kumunot ang noo ng empleyada at magalang na ibinalik ang card kay Carlos. Sir, pasensya na po, ngunit tumanggi ang makina. Nakadecline po ang inyong card. Baka po may ibang card kayo na pwedeng gamitin? Nawala ang ngiti sa mukha ni Carlos. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga tainga dahil sa nakatitig na mga mata ng ibang parokyano sa loob ng tindahan. Mabilis niyang dinukot ang isa pang card, isang gold card mula sa ibang bangko, at inabot ito. Muling dumaan sa proseso. Muling lumabas ang mapanuksong pulang mensahe. Nakadecline. Bumagsak ang panga ni Chloe. Nawala ang kanyang pakyute na tinig at napalitan ito ng matinis na reklamo. Inilapag niya ng pabalang ang mamahaling bag sa counter. Ano ba ito, Carlos? Nakakahiya. Sabi mo walang limit ang mga cards mo. Bakit nagmumukha tayong hampas lupa dito sa loob? Hindi nakasagot si Carlos. Pilit niyang hinawakan ang braso ni Chloe upang pakalmahin ito. Ngunit buong inarte siyang iwinaksi ng babae at padabog na naglakad palabas ng tindahan, iniiwan si Carlos na nag-iisa at namumula sa matinding kahihiyan. Nanginginig ang mga daliri ni Carlos nang lumabas siya
upang tawagan ng bangko. Nang makausap niya ang kinatawan, isang malamig na katotohanan ang sumampal sa kanyang pagkalalaki. Pilit niyang ipinaglalaban na siya ang may-ari ng kumpanya, ngunit ang naging sagot ng ahente ay malinaw. Ang primary account holder, si Maria Elena Santos, ay naglagay ng mahigpit na limitasyon sa lahat ng supplementary cards na nakapangalan sa kanya simula pa kahapon. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib ni Carlos. Ang babaeng ginagawa niyang katulong sa bahay ay nangahas na putulan siya ng pakpak. Mabilis siyang nagmaneho pauwi, handang durugin ang asawa sa kanyang mga salita. Umuusok sa galit na pumasok si Carlos sa kanilang bahay. Ang kanyang mabibigat na hakbang ay nag-iiwan ng bakas ng kanyang puot. Ngunit nang makarating siya sa hapagkainan, natigilan siya. Naabutan niya si Malen na tahimik na nakaupo. Sa kanyang harapan ay ang napakaraming barya na maingat at matiyagang pinaghihiwalay ng babae ayon sa halaga. May tigsa 10 piso, 5 piso at mga pisong tila inipon ng mahabang panahon. Suot ni Malen ang kanyang manipis na salamin sa pagbabasa. Mukhang isang kaawa-awang inang pinagkakasya ang bawat sentimo para sa pamilya. Bakit mo pinablock ang mga cards ko? Ang umalingaw-ngaw na sigaw ni Carlos. Napatayo siya sa harap ng mesa, ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw. Sino ka para limitahan ang sarili kong pera? Pera ko ang nasa bangko, Malen. Hindi nagulat si Malen. Hindi siya natakot o napayak. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin at inosenteng tiningnan ng asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, isang perpektong maskara ng isang tapat na misis. Carlos, bakit ka nagagalit? Ang mahinahon at malambing na sagot ni Malen habang pinagsasama ang mga barya sa kanyang palad. Hindi ba't ikaw mismo ang nagsabi sa akin noong 1 linggo na kailangan nating maghigpit ng sinturon? Sabi mo, kailangan nating magtipid para sa future natin. Nakita ko na lumulobo ang mga gastusin sa credit card natin sa mga walang kwentang bagay. Bilang asawa mo, ginagawa ko lang ang tungkulin kong protektahan ang pinaghirapan natin. Napatameme si Carlos. Ginamit ni Malen ang mismong mga salitang ginamit niya upang pagtakpan ang pangangaliwa niya. Hindi niya maaring sabihin na kailangan niya ang pera upang bilhan ng mamahaling bag ang kanyang kabit. Hindi niya maaring idahilan na kailangan niyang isalba ang reputasyon niya sa mga matrona dahil ang nanay niya ay nagtatago mula sa mga sindikato. Nakulong siya sa sarili niyang kasinungalingan. Pero kailangan ko ang pera para sa mga kliyente ko. Palusot ni Carlos, nauutal. Pilit na inililigtas ang natitirang piraso ng kanyang kayabangan. Nakangiting tumayo si Malen. Lumapit siya kay Carlos at inilagay sa malaking palad ng lalaki ang 3 rolyo ng 20 pisong barya na binalot niya sa papel. Kung kailangan mo ng pangkape, kasama ang mga kliyente mo, kunin mo na ito, Carlos. Araw-araw kong inipon ito mula sa sukli sa palengke. Handa akong ibigay ang lahat para sa ikabubuti mo. Huwag mo nang intindihin ang ulam natin mamaya. Sanay naman akong kumain ng tuyo. Habang nakatingin si Carlos sa mga mabibigat na barya sa kanyang palad, nakaramdam siya ng matinding pagliliit. Dinurog siya ng kalmadong boses ni Malen. Ang babaeng nasa harap niya ay tila isang matibay na pader na hindi niya magiba-giba. Akmang ibabato sana ni Carlos ang mga barya nang biglang umilaw at sunod-sunod na nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng kanyang vice-presidente sa kumpanya. Pagsagot niya, isang balita ang tuluyang nagpabagsak sa kanyang mundo. Sir, kailangan niyo pong pumunta agad dito sa opisina. Ang pinakamalaki nating investor, ang grupo na nagpopondo sa main project natin, ay nag-abiso na ipupull out na nila ang kanilang buong pondo. Nabangkarote na po tayo, sir. Nabitawan ni Carlos ang telepono. Nahulog ang mga barya mula sa kanyang kamay at nagpagulong-gulong sa makintab na sahig. Ang tunog ng pagtanggi sa kanyang card sa loob ng tindahan
ay tila umalingaw-ngaw ng makailang ulit sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, hindi lang ang card niya ang tinanggihan ng mundo, kundi ang kanyang buong pagkatao. Ang nag-iisang imperyo na ipinagmamalaki ni Carlos ay unti-unting nagiging abo sa harap ng kanyang sariling mga mata. Sa loob ng kanyang malawak at malamig na opisina, pakiramdam niya ay nakatayo siya sa gitna ng nagbabagang impyerno. Walang tigil sa pag-ilaw ang mga linya ng telepono sa labas ng kanyang pinto, hudyat ng sunod-sunod na pagkansela ng mga kliyente at paniningil ng mga supplier. Nakatitig lamang siya sa bumubulusok na mga numero sa screen ng kanyang computer. Wala siyang alam kung paano ito aayusin. Sa loob ng 15 taon, ginamit niya ang kanyang posisyon upang magpanggap na isang henyo sa negosyo. Ngunit ang totoo, ang bawat matagumpay na estratehiya ng kumpanyang ito ay nagmula sa pawis at talino ng babaeng iniwan niya sa kusina. Dala ng matinding desperasyon, napilitan siyang tawagan si Malen. Wala pang 1 oras, dumating ang kanyang asawa. Nakasuot lamang ito ng simpleng pantalon at kupas na blusa. Walang bahid ng mamambam ko buba anumang kolorete sa mukha. Ngunit sa sandaling humakbang si Malen sa loob ng opisina, tila nag-iba ang ihip ng hangin. May isang uri ng kapangyarihan sa kanyang tahimik na presensya na nagpatahimik sa magulong isip ni Carlos. Malen, honey, please. Ang nagmamakaawang bungad ni Carlos halos lumuhod sa harap ng kanyang asawa. Ibinigay niya ang mga makakapal na financial report. Kailangan kong silipin mo ang mga papeles na ito, gaya ng ginagawa mo noong nagsisimula pa lang tayo. Ikaw lang ang nakakaintindi ng mga butas sa accounting natin. Tulungan mo akong isalba ang kumpanya. Tinitigan lamang ni Malen ang lalaking minsan niyang sinamba, na ngayon ay mukhang isang kaawa-awang bata na naghahanap ng tagapagligtas. Wala siyang sinabing matatamis na salita. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang lumang bag at nilabas ang isang muraang reading glasses na nabili lamang niya sa bangketa. Nang isuot niya ang salamin na yon, ang kanyang maamong anyo bilang isang inaapi at sunod-sunurang misis ay tuluyang naglaho. Umupo siya sa kabisera ng malaking mesa, binuklat ang mga dokumento at nag-umpisang magbasa ng may matalas at kalkuladong paningin ng isang tunay na negosyante. Habang abala si Malen sa pag-aaral ng mga papeles sa loob ng silid, isang maingay at magarbong presensya ang nanggulo sa lobby ng kumpanya. Pumasok si Chloe suot ang isang masikip na pulang damit at malaking sunglasses, umaarteng tila siya ang nagmamay-ari ng buong palapag. Nasaan si Carlos? Palabasin niyo ang babe ko, may date pa kami. Ang matinis at mayabang na utos ni Chloe sa head secretary. Inasahan niyang yuyuko sa kanya ang mga empleyado dahil alam ng lahat na siya ang paborito ng boss. Subalit, salungat sa kanyang inaasahan, walang nag-alok sa kanya ng upuan o kape. Ang mga empleyado na matagal nang nakakakilala sa kabutihan at sakripisyo ni Malen para sa kumpanya ay nagpalitan lamang ng mapanuyang tingin. Isang matapang na empleyada ang lumapit at magalang na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Pasensya na po, miss. Ngunit may napakahalagang closed-door meeting ngayon si Sir Carlos kasama ang tunay na may-ari ng kumpanya, ang kanyang asawa na si Madam Maria Elena. Wala po kaming pahintulot na papasukin ang mga tagalabas na nagpapanggap na bahagi ng pamilya. Namula sa matinding galit at kahihiyan si Chloe nang marinig ang mahinang tawanan ng mga tauhan sa paligid. Akma siyang mag-iiskandalo, ngunit mabilis na lumapit ang 2 gwardiya upang imungkahi ang kanyang paglabas. Umuusok ang ilong na umalis ang kabit, bit-bit ang napakalaking sampal sa kanyang kayabangan. Wala siyang lugar sa imperyong ito. Sa loob ng opisina, tinanggal ni Malen ang kanyang salamin at inilapag ang mga papeles sa mesa. Nakatayo si Carlos sa kanyang gilid, pinagpapawisan, naghihintay ng himala. Napakalaki ng utang mo, Carlos. Ang malamig na panimula ni Malen, hindi man lang tiningnan ng asawa. Ngunit nakausap ko ang isang kinatawan mula sa isang bagong holding company. Handa silang mag-inject ng sapat na pondo upang bayaran ang mga utang
at isalba tayo sa pagkabangkarote. Parang nakakita ng anghel si Carlos. Talaga? Salamat sa Diyos. Kakausapin ko sila agad. Anong kailangan nilang kondisyon? Inilabas ni Malen ang isang pinal na kontrata mula sa kanyang bag at ipinatong ito sa harapan ng asawa. Simple lang ang gusto nilang kondisyon, Carlos. Hindi sila naniniwala sa kakayahan mong patakbuhin ang pera nila dahil sa mga naging luho mo nitong mga nakaraang buwan. Ibibigay nila ang pondo, mananatili ka bilang CEO sa pangalan, ngunit kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito na naglilipat ng 51% ng iyong voting rights at shares sa pangalan ko. Ako ang magiging majority decision maker. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Ano? Ibibigay ko sa iyo ang kontrol ng kumpanya ko? Nababaliw ka ba, Malen? Tahimik na inayos ni Malen ang kanyang mga gamit, handa nang umalis. Kung yan ang gusto mo, bahala ka. Haharapin mo bukas ang mga maniningil mula sa bangko. At baka nakakalimutan mo, hinahanap din ng sindikato ang nanay mo. Ang pagpirma mo sa papel na yan, ang tanging magliligtas sa buhay niya at sa reputasyon mo. Ikaw ang pumili, Carlos. Ang kayabangan mo o ang buhay ninyo. Nang hina ang mga tuhod ni Carlos, wala siyang laban. Wala siyang ibang pagpipilian, kundi isuko ang nag-iisa niyang kapangyarihan sa babaeng kanyang minaliit. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang kunin niya ang mamahaling pluma. Unti-unting tumulo ang masaganang pawis mula sa kanyang noo habang pilit niyang nilalabanan ang pagdurog ng kanyang sariling ego. Pinanood siya ni Malen ng may malamig na tagumpay sa mga mata habang iginuguhit ng asawa ang katapusan ng sarili nitong paghahari. Sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari ng lihim na holding company na sumagip sa kumpanya? Isang sikretong mananatiling nakabaon hanggang sa araw ng huling paghuhukom. Nagtapos ang lahat sa isang pamilyar at hindi mabuburang marka. Ang guhit ng tinta sa papel, ang malaking hapagkainan sa mansyon ng mga Santos ay pinalamutian ng pinakamagarbong mga bulaklak at pinakapinong porselana. Gabi iyon, ng taunang pagtitipon ng buong angkan. Naroon ang lahat ng mga tiyo, tiya, at mga pinsan ni Carlos na nagmula pa sa iba't ibang probinsya. Sa kabisera, nakaupo si Doña Carmen, suot ang kanyang paboritong perlas at walang tigil sa pagmamalaki tungkol sa di umano'y papalaking negosyo ng kanyang pamilya. Isang mapagpanggap na kapayapaan ang bumabalot sa paligid hanggang sa bumukas ang malaking pintuan. Pumasok si Carlos, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa halip na lumapit sa kanyang asawa, na abala sa pag-aasikaso ng mga bisita, nakasunod sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng hapit na bestida, si Chloe. Nagpalitan ng mga nagtatanong na tingin ng mga kamag-anak. Upang pagtakpan ng namumuong tensyon, mabilis na nagsalita si Carlos. Mga tito-tita, nais ko pong ipakilala si Miss Chloe Bernardo. Siya po ang aming bagong lead business consultant. Napakahalaga ng papel niya sa kumpanya, kaya isinama ko na siya para makilala ninyo. Sa halip na magalit o mag-iskandalo, lumapit si Malen ng may napakatamis at kalmadong nangiti. Tila siya isang perpektong asawa na walang kamalay-malay sa katotohanan. Magalang niyang inalalayan si Chloe patungo sa isang bakanting upuan sa tabi ni Carlos. Welcome sa aming tahanan, Miss Bernardo. Maupo ka, tamang-tama at ihahain na ang espesyal na hapunan. Nakita ni Carlos ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang asawa, ngunit binaliwala niya ito, inakalang tuluyan na niyang napaniwala si Malen sa kanyang mga kasinungalingan. Inilabas mula sa kusina ang naglalakihang bandehado ng pagkain. Sa mismong harapan ni Chloe, inilapag ni Malen ang isang espesyal at nakakamanghang putahe ng seafood, malalaking sugpo at alimango na niluto sa gata at taba ng talangka. Alam na alam ni Malen mula sa matagal na niyang pag-iimbestiga na may matinding allergy ang kabit sa anumang pagkaing dagat. Sige, Miss Bernardo, tikman mo.
Ang malambing na pag-anyaya ni Malen. Ginawa ko talaga iyan para sa mga natatangi naming bisita upang mapatunayan ang kanyang pagiging disente at edukada sa harap ng angka ng mga santos. Nahihiyang kumuha si Chloe ng isang malaking bahagi ng alimango at kinain ito ng buong tamis habang palihim ng ngumingiti kay Carlos. Ilang minuto lamang ang lumipas, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Habang masayang nag-uusap ang mga matatanda, biglang napakapit si Chloe sa kanyang lalamunan. Nagsimulang mamula ang kanyang mukha. Unti-unting lumitaw ang mga malalaking pantal sa kanyang leeg, braso at pisngi. Napahawak siya sa mesa, naghahabol ng hininga at walang tigil sa pagkamot. Sa matinding pagpanik at matinding pangangati, napatayo si Chloe. Nasagi ang kanyang upuan at tumakbo palabas ng mansyon habang umiiyak. Sa sobrang kahihiyan, hindi na nagawang magpaalam sa sinuman. Natahimik ang buong hapagkainan. Akmang susundan sana ni Carlos ang kabit ng marahan, ngunit mariing hawakan ni Malen ang braso ng asawa. "Saan ka pupunta, Carlos? Nasa gitna tayo ng hapunan kasama ang pamilya mo." Doon sumabog ang puot ni Doña Carmen. Ibinagsak ng matanda ang kanyang kubyerto sa pinggan at tinuro si Malen sa harap ng lahat ng mga bisita. "Sinasadya mo ba ito, Maria Elena?" Ang matinis na boses ng biyenan ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Wala kang kwentang host. Pinahiya mo kami sa harap ng isang napaka-importanting panauhin ng kumpanya. Palibhasa ay wala kang alam sa pagnenegosyo, kundi ang magluto at maglinis, kaya pati ang bisita ng anak ko ay lalasunin mo." Sa halip na yumuko at umiyak gaya ng dati nitong ginagawa, nanatiling nakatayo ng tuwid si Malen. Lumapit siya kay Carlos. Gamit ang isang malinis na puting pamunas, maingat at kalmado niyang pinunasan ng ilang patak ng alak na tumalsik sa manggas ng asawa. Ang bawat kilos niya ay may banayad na kapangyarihan na nagpatahimik sa mga bumubulong na kamag-anak. Pagkatapos punasan ang damit ng asawa, bumaling si Malen sa kanyang biyenan. "Pasensya na po kayo, ma." Ang malamig at makapangyarihang tinig ni Malen ay nagbigay ng kilabot sa buong silid. "Masyado po kasing naging abala ang isip ko sa paghahanap ng paraan kung paano babayaran ang 15 milyones ninyong utang sa kasino sa mga sindikato. Kaya marahil ay nakalimutan kong alamin ang allergy ng consultant ni Carlos." Tila tinakasan ng dugo ang mukha ni Doña Carmen. Nanlaki ang mga mata ng mga tiyo at tiya. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Malen ang isang makapal na brown envelope mula sa ilalim ng kalapit na mesa. Ibinigay niya ang mga kopya ng dokumento sa pinakamata ng tiyuhin ni Carlos. Naglalaman iyon ng mga orihinal na resibo ng pagkatalo ni Doña Carmen sa sugalan, ang patunay ng paglustay ni Carlos sa pondo ng kumpanya para sa kondo ng consultant at higit sa lahat, ang titulo ng bahay na isinangla ng kanyang asawa upang pagtakpan ang kalokohan ng sarili nitong ina. Tahimik na binasa ng mga kamag-anak ang mga papel. Ang paghanga nila sa pamilya Santos ay mabilis na napalitan ng pandidiri at pagkabigla. Nagsimula ang mga mahihinang bulungan. Isang pinsan ang hindi napigilang magsalita na nagpadala ng anonymous tip ang isang kilalang tao sa kanila kahapon tungkol sa lantarang pambababae ni Carlos at ang mga dokumentong hawak nila ngayon ang pinal na katibayan. Tinitigan ni Carlos ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan niya ang blangkong ngunit nag-aapoy na mga mata ni Malen, gumuho ang kanyang ilusyon. Naunawaan niyang hindi na isang kaawa-awang biktima ang babaeng nasa harap niya. Si Malen ang maestro na maingat na inayos ang bawat piraso ng bitag upang wasakin sila ng tuluyan. Sa mismong gabi na pinakamataas ang kanilang kayabangan, napahawak ng mahigpit si Doña Carmen sa kanyang dibdib. Hindi kinaya ng kanyang puso ang matinding kahihiyan at pagkasira ng kanyang reputasyon sa mismong mga taong dati ay pinagyayabangan niya. Nawalan ng balanse ang matanda at bumagsak sa sahig, humahabol ng hininga. Nagkagulo ang lahat. Sumigaw si Carlos at dumalo sa kanyang ina. Ngunit si Malen ay nanatiling nakatayo roon, walang anumang bahid ng pag-aalala.
Isang baso ng alak ang nahulog mula sa mesa. Ang pagbagsak at pagkadurog ng manipis na kristal sa matigas na sahig ay naging hudyat ng tuluyang pagkawasak ng imperyong binuo sa kasinungalingan. Ang lahat ng karangyaan na minsan ay naging pundasyon ng relasyon ni na Carlos at Chloe ay tuluyan ng naglaho na parang bula. Dahil sa pagkaka-freeze ng lahat ng assets ni Carlos at sa pagkakalak ng pondo ng kumpanya sa ilalim ng kapangyarihan ni Malen, biglang naramdaman ni Carlos ang lamig ng katotohanan. Wala na ang mga mamahaling dinner, wala na ang mga regalong designer bags, at wala na ang kinang ng kanyang kapangyarihan. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, kung saan nagpapagaling si Doña Carmen, balisa at hindi mapakali si Carlos, ang bayarin sa ospital ay lumulobo na. At ang mga maniningil ng utang ni Doña Carmen ay hindi tumitigil sa pagtawag. Wala siyang ibang matakbuhan kundi ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat ng nakaw na yaman. Nagmamadali siya ngang pumunta sa kondominium na binili niya para kay Chloe. Pagpasok niya, nakita niya ang babaeng abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. "Babe, kailangan ko ng tulong mo." Ang hingal na bungad ni Carlos, ang boses niya ay basag at puno ng desperasyon. "Naka-freeze lahat ng account ko. Kailangan nating isangla muna yung diamanting kwintas na ibinigay ko sa'yo. Pambayad lang sa ospital ni Mama. At para may maipakita tayo sa mga creditors, ibabalik ko rin sa'yo pag naayos ko na ang lahat." Tumigil si Chloe sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap si Carlos ng may malamig at mapanuyang tingin. Wala na ang maamong mukha na dati ay nagpapalambot sa puso ng lalaki. "Isangla? Are you kidding me, Carlos?" Ang matinis na tawa ni Chloe ay umalingaw-ngaw sa buong unit, puno ng pang-uuyam. "Regalo mo ito sa akin, di ba? Bakit ko isasakripisyo ang nag-iisang bagay na may halaga na nakuha ko sa'yo? At bakit ko tutulungan ng nanay mo na wala namang ibang ginawa, kundi laitin ako sa harap ng pamilya niyo?" Natigilan si Carlos. "Chloe, paano mo nasasabi yan? Binigay ko ang lahat sa'yo. Sinira ko ang pamilya ko para sa'yo. Sinira mo ang pamilya mo dahil sa sarili mong libog at kayabangan, hindi dahil sa akin." Ang matalim na sagot ni Chloe. Lumapit siya kay Carlos at itinulak ito ng mahina sa dibdib. "Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya, at hinahabol ka pa ng mga sindikato. You're a loser now, Carlos, at hindi ako nag-aral ng mabuti at nagpaganda para lang mauwi sa isang lalaking talunan na tulad mo." Bago pa makasagot si Carlos, biglang tumunog ang intercom ng kondo. Isang lalaki ang nag-abiso na nasa lobby na ito at naghihintay. Nagliwanag ang mukha ni Chloe. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. "Sino yon?" Ang pasigaw na tanong ni Carlos. Ang kanyang puso ay nagsisimulang madurog sa matinding selos at galit. "Si Mr. Lim, ang bagong investor na ipinakilala sa akin ng isang kaibigan." Ang nakakalokong nangiti ni Chloe habang binubuksan ang pinto. "He's richer, younger, and definitely more successful than you. Bye, Carlos. Sana mahanap mo ang paraan para mabayaran ang mga utang mo. Don't call me again." Ang malakas na pagbagsak ng pinto ay tila isang pinal na hatol sa pagkatao ni Carlos. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa kawalan habang nararamdaman ang bawat piraso ng kanyang puso na nagkakapiraso-piraso. Naranasan niya ang mismong sakit, ang mismong pagtataksil, at ang mismong pag-abandona na ipinaranas niya kay Malen sa loob ng maraming taon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng tahimik at payapang hardin ng kanilang mansyon, nakatayo si Malen. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa kanyang balat. Nagbibigay ng isang uri ng ningning na matagal nang nawala sa kanya. Hawak niya ang isang maliit na spray bottle, maingat, at matiyagang dinidiligan ang kanyang mga orkidya. Ang mahinang pagtalsik ng tubig sa mga berdeng dahon ay ang tanging tunog na maririnig sa paligid.
Wala siyang nararamdamang tuwa sa balitang natanggap niya mula sa kanyang tauhan tungkol sa nangyari kay Carlos at Chloe. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Naalala niya ang bawat gabi na umiyak siya mag-isa habang ang kanyang asawa ay nasa bisig ng iba. Naalala niya ang bawat sakripisyo na hindi pinahalagahan. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya ang pag-usbong ng isang bagong bulaklak sa kanyang hardin, alam niyang ang kanyang panahon ng pagdurusa ay tapos na. Ang katahimikan ng hardin ay nabasag ng biglaang pagkulog sa kalangitan. Ang asul na langit ay mabilis na nabalutan ng maiitim na ulap. Nagsimulang pumatak ang ulan, mabigat, malamig, at walang pakundangan. Hindi natin nagsimalen. Nanatili siyang nakatayo roon, hinahayaang mabasa ang kanyang mukha ng ulan. Tila ito ay isang paraan ng paglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ilang sandali pa, isang marahas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas ng malaking gate ng mansyon. Sinundan ito ng walang tigil na pagkalampag sa bakal na pinto. Ang bawat kalabog ay puno ng desperasyon at sakit. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita ni Malen ang isang figura ng lalaki sa labas. Basang-basa ng ulan, nanginginig, at mukhang hapo na sa buhay. Si Carlos, humahagulgol ito habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Lumuluhod sa gitna ng baha at maputik na kalsada, nagmamakaawa na buksan ang pinto na siya rin mismo ang nagsara. Tinitigan lamang ni Malen ang kanyang asawa mula sa malayo. Ang patak ng ulan sa kanyang bintana ay tila mga luha na hindi na niya kailangang ibuhos pa. Hindi niya binuksan ang pinto. Hinayaan niya ang lalaki na maranasan ang lamig ng ulan at ang pait ng pag-iisa. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa bawat buto ni Carlos habang nakaluhod siya sa labas ng mansyon, basang-basa at nanginginig sa ilalim ng walang tigil na buhos ng ulan. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay parang mga karayom na nagpapaalala sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig niya ang marahang tunog ng pag-ikot ng susi at ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto. Tumambad sa kanya si Malen. Nakasuot ito ng isang malinis na puting sutla. May hawak na payong at ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi isang uri ng malalim na awa na tila isang mainit na kumot para sa naghihingalong si Carlos. Malen, patawarin mo ako. Wala na akong mapuntahan. Ang basag na tinig ni Carlos halos hindi marinig dahil sa ingay ng ulan. Hindi sumagot si Malen. Sa halip, lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang malamig na mukha ng kanyang asawa. Ang init ng kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng bumuhay sa nanlalamig na pag-asa ni Carlos. Inalalayan siya ni Malen na pumasok sa loob ng bahay, dinala sa kanilang silid at binigyan ng tuyong tuwalya. Ang bawat kilos ni Malen ay puno ng lambing. Tila bumalik sila sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, kung saan wala silang ibang iniisip kundi ang isa't isa. Uminom ka muna nito, Carlos, para uminit ang katawan mo. Ang malambing na bulong ni Malen habang iniaabot ang isang baso ng mainit na gatas. Umiyak ng tahimik si Carlos habang nakatingin sa kanyang asawa. Bakit ang bait mo pa rin sa akin, Malen? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos kong ubusin ang pera natin para kay Chloe, umupo si Malen sa tabi niya at dahan-dahang hinaplos ang kanyang basang buhok. Ang haplos na yon ay may dalang kapayapaan na matagal nang hindi nararamdaman ni Carlos. Ito ang yakap ng isang asawa. Ngunit sa likod ng mga mata ni Malen, ito ang yakap ng isang ahas na dahan-dahang sumasakal sa kanyang biktima bago ito tuluyang lamunin. Carlos, asawa mo ako. Kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Ang sabi ni Malen, ang kanyang boses ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa hinala ng lalaki. Nakausap ko si Attorney Gabriel. Sabi niya, maaari nating isalba ang natitira nating ari-arian mula sa mga maniningil at kay Chloe.
Pero kailangan nating maging mabilis. Kailangan nating ilipat ang lahat ng natitirang assets sa isang trust fund na hindi nila pwedeng galawin. Dahan-dahang kinuha ni Malen ang isang makapal na dokumento mula sa drawer ng kanilang side table. Ito ay isang post-nuptial agreement at trust fund transfer, Carlos. Kapag pinirmahan mo ito, protektado na ang lahat. Hindi na makukuha ni Chloe ang bahay na ito at hindi na tayo mahahabol ng mga creditors ni Mama. Gagawin natin ito para sa ating kinabukasan. Dahil sa matinding pagod, antok, at sa desperasyong makuha muli ang tiwala ni Malen, hindi na nagabalang magbasa si Carlos. Ang tanging nakikita niya ay ang pag-asa na muli siyang makakabangon sa tulong ng kanyang asawa. Inabot niya ang pluma mula sa kamay ni Malen. Ang tunog ng dulo ng panulat habang humahaplos sa magaspang na papel ay ang tanging maririnig sa loob ng silid, tila isang huling hininga ng isang taong tuluyan nang isinusuko ang kanyang kaluluwa. Pinanood ni Malen ang bawat guhit ng tinta. Sa bawat pahinang pinipirmahan ni Carlos, unti-unting nawawala ang huling hibla ng kanyang pag-aari. Ang dokumentong yon ay hindi isang proteksyon para sa kanilang dalawa. Ito ay isang ganap na paglilipat ng lahat ng natitirang yaman, ari-arian, at pati na ang karapatan ni Carlos sa kumpanya ng direkta at eksklusibo sa pangalan ni Maria Elena Santos. Higit pa rito, may kalakip itong pag-amin sa lahat ng kanyang mga ilegal na transaksyon na magsisilbing ebidensya sa sandaling magdesisyon si Malen na ipakulong siya. Nang matapos ang huling pirma, hinarap ni Carlos si Malen ng may isang mapait ngunit panatag na ngiti. Salamat, Malen. Pangako, magbabago na ako. Bubuo tayo ulit. Ngumiti rin si Malen, isang ngiting punong-puno ng misteryo. Matulog ka na, Carlos. Pagod ka na. Humiga si Carlos at mabilis na nilamon ng malalim na tulog, dala ng mainit na inumin at ng huwawad na kapanatagan. Habang mahimbing ang tulog ng lalaki, dahan-dahang tumayo si Malen. Tumingin siya sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Walang pag-ibig, walang galit. Tanging isang malalim na paglaya ang nararamdaman niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang maikling mensahe kay Attorney Gabriel. Nasa akin na ang lahat. Iproseso mo na ang huling hakbang. Bago lumabas ang silid, dahan-dahang hinubad ni Malen ang kanyang gintong singsing sa kasal. Ang singsing na sumisimbolo sa 15 taon ng kanyang pagtitiis at sakripisyo. Inilagay niya ito sa ibabaw ng pinirmahang dokumento sa tabi ng natutulog na si Carlos. Ang paglapat ng ginto sa papel ay lumikha ng isang mahinang tunog sa katahimikan ng gabi, hudyat ng formal na pagwawakas ng kanilang ugnayan. Tahimik na lumabas si Malen ng kwarto at isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Sa labas, ang ulan ay tumila na at ang unang silahis ng liwanag mula sa bintana ng sala ay nagsisimula ng magparamdam. Sa loob ng malaking mansyon, ang katahimikan ay hindi na nakakasakal para kay Malen. Ito na ang katahimikan ng tagumpay. Nagising si Carlos sa gitna ng isang nakakabihinging katahimikan. Hindi ang huni ng mga ibon o ang banayad na kalansing ng mga kagamitan sa kusina ang bumati sa kanya, kundi ang isang uri ng katahimikan na tila ba ang buong bahay ay nawalan ng hininga. Dahan-dahan niyang kinapa ang kabilang panig ng kama, umaasang mararamdaman ang init ng katawan ni Malen, ngunit tanging ang malamig at unat na sapin ng kama ang sumalubong sa kanyang palad. Mabilis siyang napaupo. Ang liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana ay tila masyadong matalas para sa kanyang mga mata. Doon, sa ibabaw ng side table, nakita niya ang isang pirasong papel na may nakapatong na gintong singsing. Iyon ang kanyang pirma sa dokumentong ibinigay ni Malen kagabi. Ngunit wala na ang makapal na folder. Ang tanging naiwan ay ang singsing sa kasal ni Malen, ang simbolo ng 15 taon na binaliwala niya, ngayon ay nakalapag na parang isang malamig na bangkay
sa ibabaw ng kanyang mga pagkakamali. Malen, ang tawag niya. Ang boses niya ay gumaralgal at puno ng kaba. Tumayo siya at mabilis na naglakad patungo sa banyo, sa sala at sa kusina. Bawat kwarto na kanyang pasukin ay tila humihigpit ang sikip sa kanyang dibdib. Wala na ang mga paboritong orkidya ni Malen sa pasimano. Wala na ang mga litrato nito sa dingding. Nang buksan niya ang aparador, tumambad sa kanya ang bakanting mga hanger na tila ba mga kalansay na pinagtatawanan siya. Kinuha ni Malen ang bawat alaala ng kanyang presensya sa bahay na yon. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng luma at kupas na pabango na unti-unti na ring nilalamon ng hangin. Dali-dali niyang dinampot ang kanyang telepono upang tawagan ang asawa. Ngunit bago pa man magring ang linya, isang mensahe mula sa network provider ang lumabas. Ang numerong kanyang tinatawagan ay hindi na aktibo. Sinubukan niyang buksan ang kanyang banking app, ngunit ang bawat pagsubok ay nabibigo. Ang lahat ng kanyang access ay tinanggal. Para siyang isang multo na naglalakad sa sarili niyang pamamahay, walang kapangyarihan at walang pagkakakilanlan. Ang katahimikan ay biglang nabasag ng isang marahas at sunod-sunod na tunog ng buzzer sa kanilang gate. Inakala ni Carlos na bumalik si Malen. Patakbo siyang bumaba, punong-puno ng pag-asa. Ngunit pagbukas niya ng pinto, hindi ang maamong mukha ng asawa ang sumalubong sa kanya. 3 lalaki na nakasuot ng formal na barong at may hawak na mga dokumento ang nakatayo roon, kasama ang 2 gwardiya. Ginoong Carlos Santos, kami ay mula sa legal department ng holding company na nagmamay-ari na ngayon ng property na ito. Narito kami upang ipatupad ang agarang turnover ng ari-arian bait sa dokumentong pinirmahan ninyo kagabi. Mayroon na lamang kayong 2 oras upang lisanin ang bahay. Nanlamig ang buong pagkatao ni Carlos. Ano? Hindi maaari. Bahay ko ito. Asawa ko ang kausap nyo. Wala na pong asawa ninyo rito, sir. At ayon sa batas, ang lahat ng karapatan sa bahay na ito ay nailipat na sa bagong may-ari. Ang malamig na sagot ng opisyal. Sa gitna ng kanyang pagkapahiya at kawalan ng direksyon, naisipan ni Carlos na pumunta sa kanyang opisina. Inisip niya na doon ay may kapangyarihan pa siya. Ngunit pagdating niya sa lobby ng gusali, hinarang siya ng security guard na dati ay yumuyuko sa bawat pagdaan niya. Pasensya na po, Sir Carlos, pero kasama po ang pangalan ninyo sa listahan ng mga hindi na pwedeng pumasok sa building. Tinanggal na po kayo ng board of directors bilang CEO. Ang sabi ng gwardiya, ang pananalita ay magalang ngunit may halong pait ng katotohanan. Napatingin si Carlos sa malaking digital screen sa lobby. Nakita niya ang isang maikling press release mula sa kumpanya. Ang bagong CEO at majority owner ay walang iba kundi si Maria Elena Santos. Ang babaeng tinawag niyang katulong, ang babaeng minaliit niya, ay siya na ngayong nagmamay-ari ng bawat pangarap na itinayo niya sa kasinungalingan. Bumalik si Carlos sa labas ng kanilang mansyon. Nakaupo sa gilid ng kalsada habang pinapanood ang mga tauhan na inilalabas ang kanyang mga mamahaling kagamitan. Sa gitna ng kaguluhan, may napansin siyang isang bagay na nakatambak sa gilid ng basurahan. Nilapitan niya ito. Iyon ay ang pares ng lumang tsinelas ni Malen. Ang tsinelas na suot nito noong mga panahong naglalakad ito sa palengke para makatipid ng pamasahe, ang tsinelas na saksi sa bawat pagod nito para sa kanya. Ito ang golden moment na tumagos sa puso ni Carlos. Hinawakan niya ang tsinelas, ramdam ang gasgas at nipis nito. Doon lamang siya tuluyang humagulgol. Naunawaan niya na ang tanging bagay na tunay na nagmamahal sa kanya ay itinapon na niya. At ang tanging naiwan sa kanya ay ang mga gamit na wala namang kaluluwa. Habang nakaluhod siya sa semento, isang kartero ang lumapit sa kanya at may iniabot na isang puting sobre. Nanginginig na binuksan ito ni Carlos. Inakala niyang liham ito mula kay Malen. Isang huling pagkakataon o paliwanag. Ngunit ang nilalaman ng sobre ay hindi liham ng pag-ibig. Ito ay isang opisyal na notice of eviction
at isang kopya ng kasong isinampa laban sa kanya para sa qualified theft at estafa dahil sa paglustay ng pondo ng kumpanya. Kasama rin dito ang isang abiso na ang bahay na tinitirhan ng kanyang ina, si Doña Carmen, ay kinuha na rin ng bangko. Wala na siyang bahay, wala na siyang kumpanya, at wala na ang babaeng handa sanang mamatay para sa kanya. Ang hangin ay humihip ng malakas, tinatangay ang mga tuyong dahon sa paligid ni Carlos. Tila ba sinasabi sa kanya na ang kanyang panahon ay tuluyan ng lumipas. Ang masangsang na amoy ng estero at ang usok mula sa pagsisiga ng mga basura sa labas ang nagsilbing bagong alarm clock ni na Carlos at Doña Carmen. Wala na ang malambot na kama, ang malamig na aircon, at ang bango ng mga sariwang bulaklak na palaging inilalagay ni Malen sa kanilang florera. Sa halip, isang masikip at mainit na silid sa isang luma at barong-barong na apartment ang naging huling hantungan ng kanilang kayabangan. Nakatitig si Doña Carmen sa kisame na puno ng mantsa ng tagas ng ulan. Ang kanyang balat, na dati ay inaalagaan ng mga mamahaling facial treatment, ay tuyot na at puno ng kagat ng surot. Hindi siya tumitigil sa pag-ungol at pagrereklamo. Tila ba ang kanyang boses ay isang sirang plaka na paulit-ulit na naghahanap ng karangyaang wala na. Carlos, hindi ko na kaya rito. Ang matinis na sigaw ng matanda na sinundan ng sunod-sunod na pag-ubo. Ang baho ng niluluto ng mga kapitbahay at itong electric fan parang humihinga na lang ng mainit na apoy. Tawagan mo ang mga kaibigan ko sa club. Sabihin mo, kailangan natin ng tulong. Hindi pwedeng mabulok ang isang Doña Santos sa ganitong lugar. Napayuko lamang si Carlos habang nakaupo sa isang plastik na silya. Ang kanyang mga mata ay blangko, nakatingin sa kanyang mga kamay na nanginginig. Ma, wala na tayong kaibigan. Binlock na nila tayong lahat sa social media at sa telepono. Wala na ring sasagot sa atin dahil alam nilang wala na tayong pera. Tayo na lang ang natitira. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakaramdam si Doña Carmen ng matinding paninikip ng dibdib. Ang kanyang presyon ay tumataas na naman dahil sa sama ng loob at gutom. Lumapit siya sa kanyang munting bag, hinahanap ang kanyang mga gamot sa puso, ngunit tanging ang mga bakanting foil na lamang ang kanyang nakuha. Carlos, ang gamot ko, ubos na, ang pabulong na sabi ng matanda. Bakas ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Mabilis na hinalungkat ni Carlos ang kanyang bulsa. Nilabas niya ang lahat ng kanyang barya at iilang piraso ng 20 pesos. Ma, kulang pa ito para sa isang tableta. Wala na tayong pambili. Kahit ang pambili natin ng ulam mamaya ay wala na rin. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan ng mag-ina. Doon, sa gitna ng karukaan, muling bumalik sa isipan ni Doña Carmen ang bawat pagkakataon na nilait niya ang luto ni Malen. Ang bawat sampal ng mga salita na ibinato niya sa manugang na walang ibang ginawa kundi ang alagaan ang kanyang kalusugan. Ngayon, habang kumakain siya ng tuyo at kanin na may kaunting asin, ang bawat subo ay tila laso na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang kasalanan. Ang katahimikan ay nabasag nang marinig nila ang marahang pagtama ng kamay ng isang tao sa kanilang kinalawang na pintuan. Inakala ni Carlos na isa na naman itong maniningil ng utang kaya hindi siya gumalaw. Ngunit nang maulit ang pagkatok, isang pamilyar na boses ng isang delivery man ang narinig nila mula sa labas. Dahan-dahang binuksan ni Carlos ang pinto. Isang package ang iniabot sa kanya. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, tanging ang address lamang nila. Pagbukas ng kahon, tumambad sa kanila ang mga sariwang prutas, ilang latang dilata, at ang pinakaimportante, isang buong set ng mga gamot ni Doña Carmen para sa isang buwan. May kasamang isang maliit na puting papel sa loob. Nakasulat doon ang dalawang salitang nagpaguho sa natitirang depensa ni Doña Carmen. Utang na loob. Hindi ito pangungutya. Hindi ito panunumbat.
Ito ay isang paalala mula kay Malen na kahit sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, ang babaeng itinuring nilang katulong ay mayroon pa ring higit na malaking puso kaysa sa kanilang dalawa. Napahagulgol ang matanda habang yakap ang mga gamot. Ang bawat tableta ay tila isang mabigat na bato ng pagsisisi na kailangan niyang lunukin araw-araw. Lumipas ang ilang oras at habang lumulubog ang araw, ang init sa loob ng apartment ay naging mas nakakasakal. Biglang nakarinig si Carlos ng isang marahas at mabilis na pagkatok sa pinto. Hindi ito katulad ng naunang pagkatok. Ito ay puno ng takot at desperasyon. Carlos, Carlos, buksan mo ang pinto. Please. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Kilala niya ang boses na yon. Mabilis niyang binuksan ang pinto at doon, bumungad sa kanya ang isang babaeng halos hindi na makilala. Si Chloe. Wala na ang kanyang mamahaling bestida at ang kinang ng kanyang mga alahas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, may mga pasa siya sa braso, at ang kanyang mukha ay puno ng luha at dumi. Suot niya ang isang malaki at lumang jacket na tila ba may itinatago siya sa ilalim nito. Chloe, anong nangyari sa'yo? Nasaan si Mr. Lim? Ang gulat na tanong ni Carlos. Iniwan niya ako, Carlos. Ninakawan niya ako. At ang masama pa, hinahabol ako ng mga tauhan niya. Ang hikbi ni Chloe habang pilit na pumapasok sa loob ng masikip na apartment. Nang matanggal ang jacket ni Chloe, napasinghap si Carlos at napahawak sa gilid ng pinto. Ang dating sexing katawan ni Chloe ay nagbago na. May malaki ng umbok sa kanyang tiyan. Isang pagbubuntis na malinaw na hindi na maitatago. Carlos, tulungan mo ako. Wala na akong ibang matakbuhan. Hayaan mo akong tumira dito kahit sandali lang. Ang pagmamakaawa ng babaeng minsan ay naging sanhi ng pagkawasak ng kanyang buhay. Tumingin si Carlos kay Doña Carmen na ngayon ay nakatitig din kay Chloe nang may halong pandidiri at galit. Ang apartment na dati ay para sa dalawa lamang ay magiging kulungan na ngayon ng 3 taong nagtaksil, nagnakaw at nanira ng dangal ng iba. Ang tadhana ay tila may malupit na paraan ng pagpapagsama-sama sa mga makasalanan sa iisang bubong upang pagdusahan ang kanilang mga ginawa. Ang malakas at nakakakilabot na katok sa kinalawang na pintuan na tila ba gigibain na ito ng mga taong humahabol kay Chloe. Ang naging hudyat na ang kanilang kalbaryo ay nagsisimula pa lamang. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ni Malen ay nagbibigay ng isang uri ng liwanag na hindi nakakasilaw, kundi nakakasilat ng katotohanan. Ang bawat sulok ng silid ay amoy mamahaling pabango at bagong lathalang mga dokumento. Isang malaking kontras sa 3 taong nakatayo ngayon sa harap ng kanyang malawak na mesa. Sina Carlos, Doña Carmen at Chloe ay mukhang mga anino ng kanilang nakaraan. Si Carlos ay nakasuot ng isang lumang polo na kupas na ang kulay sa may balikat. Ang kanyang mga mata ay lubog at walang kislap. Si Doña Carmen ay tila mas lalong lumiit, nakasandal sa braso ng kanyang anak, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa panghihina. At si Chloe, na dati ay punong-puno ng kayabangan, ay nakayuko lamang habang pilit na itinataas ang kanyang jacket upang takpan ang kanyang malaking tiyan. Ang kanilang presensya ay nagdala ng amoy ng pagod at kawalan ng pag-asa sa loob ng malinis na silid. Umupo si Malen sa kanyang malaking silya. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kapayapaan at tagumpay. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang balutin sila ng nakabibinging katahimikan ng opisina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila ba isang mahinahong paghatol sa kanilang lahat. Bakit mo kami pinatawag dito, Malen? Ang basag na tinig ni Carlos ang bumasag sa katahimikan. Hindi pa ba sapat ang lahat ng kinuha mo sa amin? Wala na kaming matitirhan, wala na kaming pera. Ano pang gusto mo? Ang makita kaming mamatay sa gutom? Dahan-dahang inilabas ni Malen ang isang makapal na asul na folder
at inilapag ito sa ibabaw ng makinis na lamesang kahoy. Ang marang pagtama ng papel sa mesa ay lumikha ng isang tunog na nagpabalon ng kaba sa dibdib ng tatlo. Narito kayo dahil oras na para tapusin natin ang lahat ng ito ng formal at legal. Ang malamig at makapangyarihang tinig ni Malen ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Carlos, narito ang mga huling dokumento para sa ating annulment. Kasama rin dito ang mga ebidensyang hawak ng aking abogado tungkol sa qualified theft na ginawa ninyo sa pondo ng kumpanya. Maari ko kayong ipakulong anumang oras ko gustuhin, pati na ang iyong ina, dahil sa pakikipagsabwatan sa mga ilegal na transaksyon. Napahawak si Doña Carmen sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Maria Elena, maawa ka. Matanda na ako. Hindi ko kakayanin sa kulungan. Patawarin mo kami. Tumingin si Malen sa kanyang dating biyenan. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Ang awa, ma, ay para sa mga taong marunong tumingin sa kanilang pagkakamali habang may oras pa. 15 taon akong humingi ng konting respeto mula sa inyo. Pero ano ang ibinigay niyo? Ang pagtrato sa akin na parang basahan sa sarili kong bahay. Biglang dumaing si Chloe at napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namutla sa sakit, marahil dahil sa stress at pagod. Sa gitna ng tensyon, tumayo si Malen. Lumakad siya patungo sa maliit na refrigerator sa gilid at kumuha ng isang baso ng malamig na tubig. Ito ang golden moment ng pagtitipon. Inabot ni Malen ang baso kay Chloe. Hindi ito ang galaw ng isang kaaway, kundi ang galaw ng isang taong nahanap na ang kanyang sariling dangal, kaya't kaya na niyang magpakita ng kabutihan kahit sa mga taong nanakit sa kanya. Nanginginig na tinanggap ni Chloe ang tubig, umiiyak habang iniinom ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Chloe ang pinakamabigat na uri ng pagkatalo, ang mapatawad at matulungan ng taong pinakaninakawan niya ng kaligayahan. Pipirmahan mo ang annulment, Carlos, at bilang kapalit, hindi ko itutuloy ang mga kasong kriminal laban sa inyo. Pagpapatuloy ni Malen habang bumabalik sa kanyang upuan. Ito na ang huling pagkakataon ninyo para magkaroon ng payapang buhay kahit gaano pa kahirap. Hindi ko na kayo kailangan sa mundo ko at kailangan ko ng putulin ang bawat hibla na nag-uugnay sa akin sa inyong tatlo. Inabot ni Malen ang mamahaling pluma kay Carlos. Ang kintab ng ginto sa panulat ay tila nanunukso sa nanginginig na mga daliri ng lalaki. Tumingin si Carlos sa dokumento, pagkatapos ay tumingin siya kay Malen. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Malen na pwedeng diktahan, hindi na ang Malen na iiyak kapag sinigawan. Hindi ako pipirma. Ang biglang sambit ni Carlos na ikinagulat ng lahat. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa makinis na sahig ng opisina. Bakit, Carlos? Ang tanong ni Malen, ang kanyang kilay ay bahagyang kumunot. Wala ka ng pagpipilian. Biglang lumuhod si Carlos sa harap ng mesa, humahagulgol ng buong pait. Hindi ako pipirma dahil kapag pinirmahan ko ito, tuluyan ka nang mawawala sa akin. Malen, patawarin mo ako. Ngayon ko lang naintindihan, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kahit alilain mo ako, kahit maging katulong mo ako sa kumpanyang ito, basta wag mo lang akong burahin sa buhay mo. Mahal kita, Malen. Please, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ang tunog ng paghagulgol ni Carlos ay napuno ang buong silid. Isang desperadong awit ng pagsisisi na huli na ang lahat. Tinitigan ni Malen ang kanyang asawa na nakaluhod sa kanyang paanan. Ang lalaking dati ay itinuring niyang hari, ngunit ngayon ay isang durog na tao na lamang. Ang hagulgol ni Carlos ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng opisina. Isang tunog ng purong desperasyon na tila ba sinusubukang abutin ang pusong matagal na niyang winarak. Nakaluhod pa rin siya. Ang kanyang mga kamao ay nakadiin sa makinis na sahig habang ang kanyang mga balikat ay walang tigil sa pag-alog. Sa likuran niya, si Doña Carmen ay nakahawak sa dibdib. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi
habang si Chloe ay tahimik na umiiyak sa gilid. Tumingin si Malen sa lalaking nasa paanan niya. Walang galit na rurumihistro sa kanyang mukha. Tanging isang malalim at malamig na pagtanggap sa katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw niya ay may dalang awtoridad na hindi matitibag ng anumang luha. Pag-ibig, Carlos? Ang tanong ni Malen. Ang kanyang tinig ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Huwag mong dungisan ang salitang iyan sa harap ko. Hindi pag-ibig ang nararamdaman mo ngayon. Ang nararamdaman mo ay takot. Takot na wala nang maglalaban ng mga dumi mo. Takot na wala nang magbabayad ng mga utang mo. At takot na harapin ang mundong ikaw mismo ang sumira. Huminga ng malalim si Malen at lumapit sa bintana. Nakatingin sa malawak na lungsod na dati ay tila ba isang kulungan para sa kanya. Sa loob ng 15 taon, naging parasito ka sa buhay ko. Kinuha mo ang aking kabataan, ang aking pangarap, at pati na ang lupang pamana ng mga magulang ko. At nung nakuha mo na ang lahat, itinapon mo ako na parang basahan dahil hindi na ako ksailingan sa iyong paningin. Ngayon, sasabihin mong mahal mo ako dahil lang wala ka ng matakbuhan. Malen, magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Ang pagsusumamo ni Carlos, pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Malen. Mabilis na umatras si Malen, iniiwasan ang hawak ng asawa. Tapos na ang oras ng mga pangako, Carlos. Narito ang huling babala ko sa inyong lahat. Kung hindi mo pipirmahan ang mga papeles na yan ngayon din, hindi ko nahihintay ng bukas. Ngayon ko rin tatawagan ang mga pulis upang isilbi ang warrant laban sa inyong dalawa ni Mama. At titiyakin ko na sa loob ng kulungan, ang tanging maririnig nyo ay ang tunog ng rehas na magpapaalala sa inyo ng bawat sentimong ninakaw nyo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen sa matinding sindak. Ang ideya ng pagkakulong sa kanyang edad ay tila isang hatol ng kamatayan. Carlos, pumirma ka na. Anak, maawa ka sa akin. Ayoko sa kulungan. Ang sigaw ng matanda. Habang pilit na itinutulak ang panulat patungo sa kanyang anak, doon lamang naintindihan ni Carlos na wala nang puwang para sa kanyang mga drama. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Malen na pwedeng diktahan ng damdamin. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga daliri, kinuha ni Carlos ang pluma. Ang tunog ng dulo ng panulat habang mabilis na iginuguhit ang kanyang pirma sa papel ay tila isang huling hininga. Isang mahabang linya ng tinta na pormal na pumutol sa tanikala ng kanilang pagsasama. Nang matapos ang huling pahina, binitawan ni Carlos ang panulat na parang isang mainit na uling. Nalata ang kanyang buong katawan, nakasubsob sa mesa, habang ang huling hibla ng kanyang dignidad ay tuluyan ng pumanaw. Kinuha ni Malen ang mga dokumento at maingat itong inilagay sa loob ng kanyang folder. Salamat, Carlos. Ngayon, maaari na kayong umalis. Ang bawat segundo na nananatili kayo rito ay lason sa hangin na nilalanghap ko. Tumayo si Malen at lumakad patungo sa pinto. Hindi na nilingon ang 3 taong naiwan sa loob. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ng gusali ay may dalang tunog ng kalayaan. Nang bumukas ang malaking glass door ng lobby, sinalubong siya ng sariwang hangin at ang huling silahis ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Ito ang golden moment ng kanyang paglaya. Huminto si Malen at huminga ng malalim, isang mahaba at payapang paghinga na matagal na niyang hindi nagagawa. Nawala ang bigat sa kanyang dibdib, ang paninikip ng kanyang lalamunan at ang anino ng nakaraan. Sa tabi ng kanyang sasakyan, nakita niya si Attorney Gabriel na naghihintay. Nakasandal ang abogado sa pinto, may hawak na payong at isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ito ang nangiti ng isang profesional, kundi ang nangiti ng isang taong tunay na nakikiramay at humahanga sa kanyang lakas. Tapos na ba ang lahat, Malen? Ang mahinahong tanong ni Gabriel. Tapos na, Gabriel. Malaya na ako. Ang sagot ni Malen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong natagpo ang pag-asa.
Lumapit si Gabriel at pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Bago pumasok, naramdaman ni Malen ang bahagyang pagdapo ng kamay ni Gabriel sa kanyang balikat, isang paghawak na puno ng respeto at proteksyon. Isang tunog ng pag-unlock ng kotse ang umalingaw-ngaw sa tahimik na parking area. Hudyat na handa na siyang iwanan ang lahat at magmaneho patungo sa isang bagong simula. Ang tunog ng banayad na alon sa dalampasigan ng El Nido, Palawan ay tila isang malambing na oyayi na nagpapatulog sa mga huling bakas ng sakit sa puso ni Malen. Sa loob ng 15 taon, ang tanging naririnig niya ay ang matinis na boses ng kanyang biyenan at ang mga mapanirang salita ni Carlos. Ngunit ngayon, ang sipol ng hangin sa pagitan ng mga puno ng niyog at ang mahinahong paghampas ng tubig sa maputing buhangin ang tanging musika sa kanyang pandinig. Nakatayo si Malen sa pampang, hinahayaan ang bawat dampi ng tubig dagat sa kanyang mga paa. Wala na ang kupas na duster at ang hitsura ng isang pagod na katulong. Suot niya ngayon ang isang magandang bestidang lino na kulay asul, na tila ba nakikiisa sa kulay ng kalangitan. Ang kanyang balat ay may malusog na kulay dahil sa sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pamamaga mula sa pag-iyak. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang biyaheng ito ay hindi na isang pangarap na ninakaw sa kanya, kundi isang katotohanang siya mismo ang nagmamay-ari. Hindi lang ang kanyang pisikal na anyo ang nagbago. Bilang bagong CEO ng kumpanyang itinayo niya mula sa abo, nakuha ni Malen ang respetong matagal na ipinagkait sa kanya. Ang mga empleyado na dati ay nakikiramay lamang sa kanya ay masaya na ngayong sumusunod sa kanyang mga utos. Pinatunayan niya na ang isang babaeng marunong magmahal ay may kakayahan din na mamuno ng may talino at malasakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay sa negosyo, ang pinakamalaking premyo na nakuha ni Malen ay ang kanyang sariling kapayapaan. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto at lila sa buong abot tanaw, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga yabag sa buhangin ay mabagal at may kasiguraduhan. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Napakaganda ng tanawin dito, di ba? Ang mahinahong boses ni Gabriel ay sumabay sa ihip ng hangin. Humarap si Malen at binigyan ng abogado ng isang tunay at maliwanag na ngiti. Oo, Gabriel, pero higit pa sa ganda ng dagat, ang masarap ay ang pakiramdam na wala ka nang kailangang patunayan sa kahit na sino. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ang init ng presensya ng isa't isa nang hindi lumalampas sa hangganan ng respeto. Sa mga nakaraang buwan, si Gabriel ang naging sandigan ni Malen, hindi lamang sa mga legal na laban, kundi sa pagpapaalala sa kanya na karapat-dapat siyang pahalagahan. May mga bagong kontrata na kailangang pirmahan pagbalik natin sa Maynila. Ang sabi ni Gabriel, habang nakatingin din sa dagat. Pero sa tingin ko, mas kailangan mo munang namnamin ang katahimikang ito. You've worked so hard for this, Malen. You deserve every bit of this peace. Dito naganap ang golden moment ng kanyang muling pagsilang. Lumapit si Malen sa gilid ng isang malinaw na pool ng tubig sa pagitan ng mga bato. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon sa ibabaw ng tubig. Hindi na niya nakita ang Maria Elena na laging nakayuko at humihingi ng tawad sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Ang nakita niya ay ang isang reyna, isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag, mas maningning, at mas malaya. Hinawakan niya ang kanyang mukha, ramdam ang kinis at ang kawalan ng tensyon sa kanyang panga. Napangiti siya sa kanyang sarili, isang ngiting punong-puno ng pagkilala at pagtanggap. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Malen. Ang paglapat ng kanilang mga palad ay hindi marahas. Ito ay banayad. Tila ba tinitimbang ang bawat emosyon. Ito ang kilig mandate
na matagal nang hindi naramdaman ni Malen. Hindi ito ang uri ng kilig na nakakalito o nakakatakot, kundi isang uri ng seguridad. Naramdaman ni Malen ang magaspang, ngunit malambot na daliri ni Gabriel na marahang humahaplos sa kanyang palad. Hindi siya umiwas. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng lalaki. Salamat, Gabriel. Sa hindi mo pag-iwan sa akin noong ang tingin ko sa sarili ko ay wala ng halaga. Ang pabulong na sabi ni Malen, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng abogado. Hinding-hindi kita iiwan, Malen. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil gusto kong maging bahagi ng bawat binmin na darating sa buhay mo. Ang sagot ni Gabriel, sabay ang banayad na paghalik sa likod ng kanyang kamay. Ang dampi ng labi ni Gabriel sa kanyang balat ay tila isang selyo ng isang bagong pangako. Isang pangakong nakabatay sa katapatan at hindi sa pangangailangan. Sa sandaling iyon, ang huling silahis ng araw ay tuluyan nang naglaho sa dagat, nag-iiwan ng isang payapang kadiliman na binabalot ng mga bituin sa langit. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakasakal. Ito ay naging isang malawak na espasyo para sa mga bagong pangarap. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang mabilis na imahe ng nakaraan ang dumaan sa isip ni Malen, ang hitsura ni Carlos na umiiyak sa ulan, at ang mga huling salita ni Doña Carmen. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Alam niyang ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos hanggat hindi niya tuluyang na isasara ang libro ng kanyang nakaraan nang may ganap na pagpapatawad. Habang naglalakad silang dalawa ni Gabriel pabalik sa resort, ang bawat hakbang nila sa buhangin ay nag-iiwan ng malalim na marka. Tila ba sinasabi sa mundo na ang babaeng ito ay hindi na muling lilingon pa sa sakit, kundi magpapatuloy sa paghakbang patungo sa liwanag ng kanyang sariling binmin. 3 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang makapal na libro na mabilis na nilihis ng hangin. Sa loob ng panahong yon, ang ingay ng lungsod at ang pait ng nakaraan ay tuluyan ng naging malayo at malabong alaala para kay Maria Elena. Sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Maynila, isang magandang hardin ang naging kanlungan ng kanyang bagong buhay. Ang bawat halaman at bulaklak doon ay itinanim niya ng may pagmamahal, isang simbolo ng kanyang sariling paglago mula sa isang tuyot na lupa patungo sa isang masaganang pamumuhay. Isang hapon, habang abala si Malen sa pag-aayos ng kanyang mga rosas, narinig niya ang mahinahong yabag ng sapatos sa semento. Hindi na niya kailangang tumingin para malaman na si Gabriel iyon. Lumapit ang lalaki, dala ang isang baso ng sariwang juice at isang maliit na sobre. Sa loob ng 3 taon, si Gabriel ay nanatiling tapat sa kanyang tabi, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang katuwang na marunong rumespeto sa kanyang kalayaan. May balita ako tungkol sa kanila, Malen. Ang mahinahong sabi ni Gabriel habang iniaabot ang sobre. Dahan-dahang tinanggap ni Malen ang papel. Nabasa niya ang maikling ulat mula sa kanyang mga dating tauhan. Si Doña Carmen ay pumanaw na 1 taon na ang nakalilipas dahil sa komplikasyon sa puso at matinding depresyon. Si Carlos naman ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang hamak na kargador sa isang maliit na palengke sa probinsya, malayo sa kinang ng dati niyang buhay. Ang kanyang hitsura ay tumanda ng higit sa kanyang edad, pagod at sugatan, ang mga kamay mula sa mabigat na trabaho. Samantala, si Chloe ay naiwang nag-iisa sa pagpapalaki ng kanyang anak, namumuhay sa isang maliit na silid at palaging hinahabol ng mga utang. Tinitigan ni Malen ang larawan ni Carlos na nakalakip sa sobre. Nakita niya ang lalaking dati ay tinatawag niyang asawa. Nakayuko habang pasan ang isang mabigat na sako ng bigas. Doon niya naramdaman ang huling piraso ng kanyang paglaya. Hindi siya nakaramdam ng tuwa sa hirap ng iba. Hindi rin siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay isang malalim at malinis na katahimikan.